Sa video na ito ay tatalakayin natin kung sino nga ba ang 7 prinsipe ng impyerno. Ang impyerno ay walang duda na isang kakilakilabot na lugar na puno ng sakit at pagdurusa. Ang mga inilugmok dito ay nakatakdang magdusa ng walang hanggan. Ngunit ayon sa ilang tradisyong Kristiyano, hindi lamang ang mga kaluluwa ng mga makasalanan ang naroroon. Sila ay nagsasalo ng kanilang paghihirap kasama ang mga pinakamalademonyong nilalang, ang mga demonyong kinatatakutan ng lahat. At sila nga ang 7 prinsipe. Una na dito ay si Belphegor. Si Belphegor, ang Panginoon ng Apoy, ay kilala rin bilang ang demonyo ng katamaran. Ayon sa ilang tradisyon, si Belphegor ay dating isang makapangyarihang arkanghel na nagngangalang Baalpeor. Ngunit nang sumiklab ang pagrerebelde ni Lucifer sa langit, hindi siya sumanib sa mga anghel na naghimagsik at hindi rin siya kumampi sa hukbo ng Panginoon. Dahil sa kanyang kawalang kibo, itinuring siyang isang taksil at itinapon sa impyerno. Ikalawa ay si Azazel. Si Azazel ay isa sa mga bumagsak na anghel na naghimagsik laban sa Diyos noong simula ng panahon. Si Azazel ay nagkaroon ng ugnayang laman sa mga babae sa mundo, at ang bunga ng kanilang pagsasama ay ang mga Nephilim. Ang mga supling ni Azazel ay nagdulot ng kasamaan sa mundo, kaya't sila ay nilipol ng malaking baha na ipinadala ng Diyos. Si Azazel, na minsang isang anghel, ay naging isang arkdemonyo na kumakatawan sa kasalanan ng puot. Ikatlo ay si Mammon. Si Mammon ay isa sa maraming Diyos bago ang Kristyanismo, ngunit kalaunan ay itinuring siyang isang demonyo na kaugnay ng kasalanan ng kasakiman at pagkaimbot. Kinundena ni Jesus ang pagsamba sa kayamanan na isinasakatawan ni Mammon, kaya't sinabi niya, hindi maaaring maglingkod ang tao sa Diyos at kay Mammon ng sabay. Ikaapat ay si Beelzebub. Si Beelzebub ay iniuugnay sa figura ni Baal, isang dating Diyos ng kasaganahan sa mga Semitikong kultura, at kay Zebel, ang Panginoon ng mga langaw. Ang pagsasamang ito ay lumikha ng figura ni Beelzebub, ang demonyo ng mga salot. Siya ay itinuturing bilang isa sa pinakamakapangyarihang demonyo, pangalawa lamang kay Lucifer. Ang kanyang di mapapawi ang gutom ay ginagawang isang walang awang maninila. Ang mga salot na dinadala ng demonyong ito ay sumisira sa lahat ng madaanan, kaya't siya ay iniuugnay sa kasalanan ng katakawan. Ikalima ay si Asmodeus. Si Asmodeus ay isa sa pinakamakapangyarihang demonyo ng impyerno. Ang kanyang pinagmulan ay nag-ugat sa pinakamalupit at makasalanang tao na kailanman ay nabuhay, ang hari ng Sodoma, ang lungsod ng kasalanan. Si Asmodeus ang nag-udyok sa mga mamamayan ng Sodoma upang magpakasama, kaya't nagdusa ang lungsod sa galit ng Diyos at tuluyang nilipol. Si Asmodeus na minsang tao ay naging isang demonyo pagdating niya sa impyerno. Dahil sa kanyang matinding pagnanasa, siya ay nauugnay sa kasalanan ng kahalayan. Ika-6 ay si Leviathan. Si Leviathan ay isang nakakatakot na nilalang na naninirahan sa kailaliman ng dagat Mediterranean. Ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay nagdudulot ng matinding takot sa mga tao. Ang paglalarawan sa nilalang na ito ay matatagpuan sa aklat ni Job, kung saan inilarawan siya bilang isang dragon sa karagatan. Ang napakalaking halimaw sa dagat na ito ay iniuugnay sa nakamamatay na kasalanan ng inggit. At ang pinakahuli ay si Lucifer. Ang huli at marahil ang pinakakilalang prinsipe ng impyerno ay si Lucifer, ang pinuno ng mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos. Si Lucifer ay ang pinakamaganda sa lahat ng nilalang sa langit, ngunit dahil sa kanyang pambihirang ganda at talento, dinapuan siya ng matinding pagmamataas. Dahil sa kanyang labis na kapalaluan, inisip niyang siya ay kapantay ng Diyos, kaya't pinangunahan niya ang isang pag-aalsa laban sa kanyang mailalang. Sa matinding labanan, natalo ang mga demonyo sa kamay ng hukbo ng mga anghel na pinamunuan ni Arkanghel Miguel. Ang mga naghimagsik ay itinapon mula sa langit at itinapon sa kailaliman ng impyerno. Sa kailaliman ng mundo, si Lucifer at ang iba pang mga prinsipe ng impyerno ay nagbalak upang sirain ang likha ng Diyos. Ang mga demonyong ito ay naghihintay sa mga araw bago ang pagbabalik ni Kristo, kung kailan susubukan nilang sakupin muli ang mundo sa pamamagitan ng Antikristo at muling harapin ang mga puwersa ng Diyos.